ang mga bato ay sisigaw. Sa ngayon po, sumisigaw ng mga bato at maaari nang sumigaw. Ano po yun? Yung po, yung mga robots. Ano ang mga spare parts, ang galing ang lahat ng spare part ng robots sa mga bato? Napakaganda. Marami ang ma-encourage na magbasa ng Biblia kapag ito magsisermon, magkakanta, maghapon. Maraming mga tao. Sigurado po yan ang pagginamit natin ang robots. Kaya mga kapatid, pag tayo ay nagpabaya sa pagbasa ng Biblia at hindi tayo nakisangkot sa gawain na ito, maaring pagdating ng Panginoon, baka ang maligtas yung mga robots na binili natin at nagsasalita at tayo ay hindi makasama. Naalala ko, isang buwan bago pumasok ang taong 2000, marami ang mga taong nagguguluhan, nababahala at natatakot. Dahil sa pagsapit ng taong 2000, ang mga pangunahing serbisyong pampubliko ay hihinto na pinapatakbo ng computer. Ito ay maaring huminto tulad ng tubig, kuryente, mga traffic controls, at ang mga nagmamanufacture ng mga pagkain. Ito ay dahilan sa tinatawag na Y2K computer bug. Ang Y2K computer bug ay tumutukoy sa computer noon ay nakadesign lamang para magbasa ng 2 digits kapag taon ang pinag-uusapan. Halimbawa, 1990 ang babasahin lang ng computer ay 90. 1995, ganun din, 95 lang ang babasahin ng computer at ito understood na 1995. Ang 1999, 99 ang babasahin. Subalit pagdating ng taong 2000, ang babasahin ng computer ay ang 2 zero lamang. Na ibig sabihin, siya ay babalik doon sa 1900 o sa pagpasok ng 20th century. Kaya maghihinto ito sapagkat siya ay maliligaw. At kung mangyari man yaon, magkakaroon ng panic buying. Na amin di po na-experience po yon, panic buying. At ang mga taong walang sapat na ipon o halaga ay magugutom sapagkat hindi sila makabibili ng ekstrang pagkain para sa 1 linggo o kaya 2 linggo. Doon naman sa mga Kristiyano, maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ito na marahil ang katapusan ng mundo. Kaya isang araw doon sa AFP, may nagtanong sa akin na isang Koreanang sabi niya, gaano na ba kalapit yung sinasabing malapit ng pagdating ng ating Panginoon? Kung ngayon niya ay tinanong ang katanungan na iyon, ang aking isasagot, in a twinkling of an eye, we will finish preaching the gospel and we will meet our Lord Jesus Christ in the clouds of heaven. Yan po ang title ng ating pag-aaralan sa ngayon. At ang K-text is found in Matthew 24:14. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ito na po ang pinakahuling tanda na pinakahintay natin. Pag natapos ang pagpapadala ng pabalita ng Panginoon, tapos na po lahat, darating na ang ating Panginoon sa ayaw man natin o sa gusto. Kung tayo ay nag-iisip ng mga strategy para mapabilis ang pagdating o pagpapadala ng pabalita, ito po ay tinatawag na mga goal setting. Hindi po ito time setting. Ang time setting po
ay patungkol sa mga prediction ng second coming of Christ. Example, yung prediction ng October 22, 1844. Kaya ang ating pong pag-aaral ngayon, ito po ay goal setting. Bumalik tayo doon sa katanungan ng Koreana. Nais niya malaman sa scale 1 to 10, nasa na ang ating pabalita? Para natin malaman yon, aalamin muna natin yung world population, kung ilan na ba ang population ng mundo. Ayon sa Meta AI, as of January 23, 2026, ang world population ay maabot na ng 8 billion 270 million. Ilang porsyento ang napaabutan po ng gospel? 58%, na yun po ay inire-represent ng 4.79 billion. At ilan ang hindi pa napapaabutan ng pabalita? 42%, na equivalent po sa 3.49 billion o halos po ay kalahati. 3.2 bilyon. Ngayon, aalamin po natin kung nasaan ang majority nung hindi pa napapaabutan ng pabalita. At kung ano ang dahilan, bakit sa kasipagan ng ating mga missionaries at meron na tayong mga makabagong mga paraan ngayon, tulad ng mga internet at yung pinakabagong technology ng AI, bakit ganito pa karami ang hindi napapaabutan ng pabalita ng Panginoon? Ating pag-aralan yung merong pinakamalaking mga bansa ng population para makita natin yung kung nasaan yung may pinakamalaking hindi pa napapaabutan ng pabalita. Ang top notcher po sa population ay ang India. Ang India ay meron pong 1 billion 480 million. Ilan ang Kristiyano sa India? 3%. Bakit 3% lamang samantalang ang kanilang gobyerno isang democratic republic? Wala masyadong bawal. Meron pong open ng internet sa kanilang gobyerno. Sapagkat pagdating po doon sa mga probinsya, ang kanilang majority na relihiyon na kung tawagin ay Hinduism, napakahigpit po noon. Sa oras na nagpapadala ang mga Kristo tayo ng mga missionaries, kanila po itong sinusunog sa oras na makalingat ang kanilang mga security. Sapagkat kinakasuhan nila na ang mga Kristiyano ay siyang nagdadala ng salot at sila ay mga kampon ng kadiliman. Pumunta tayo sa pangalawa na pinakamaraming population. Ang China, meron pong 1 billion 412 million. Ilang porsyento ang kanilang Kristiyano? Sa ngayon po, nag-update ako kahapon, 5% na po ang mga Kristiyano sa China. Bakit mas malaki ang mga Kristiyano? Mas marami ang mga Kristiyano sa China samantalang ito ay isang komunistang bansa na hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat ang Hong Kong na probinsya ng China ay dati pong British colony sa loob ng 156 years. Kaya marami ang Kristiyano. Pero pagdating doon sa mainland China, bawal po doon ang magkandak ng public evangelism. Kung meron man tayong mga missionaries doon, yun ay tinatawag na underground missionaries, patago lamang. At ang China, sila ang nagmamanufacture ng milyon-milyon na mga cellphone buwan-buwan. Subalit, wala po silang access sa mga tinatawag natin na social media platform. Bawal sa kanila ang YouTube, restricted, at ang Facebook at iba pang klase. Isunod natin yung bansa sa Middle East. Pagsamasamahin na natin yung mga bansa sa Middle East. Ito ay mayroong population na umaabot sa kalahating bilyon. Minus Israel, lahat ng mga bansang ito, kung tawagin natin ay Muslim countries. Ganun din po, mahigpit. Bawal ang pagbabasa ng Biblia, ang pagtuturo, at ang kanilang
mga internet ay restricted kung hindi ay black. Ang meron lang access sa kanilang mga internet at ang kanilang mga leader sapagkat kanilang minomonitor ang mga nangyayari sa mundo. Ilan Kristiyano meron sila doon? 1 to 2%. Ang pang-apat na merong pinakamalaking population ay Indonesia. Meron silang 287 million. Ito po ay Islam country. Pinakamalaki po, pinakamarami ang Muslim dito. Ilang porsyento ang Kristiyano? 10%. Mga kapatid, nandito na sa lugar na ito ang halos maabot sa 80% noong hindi pa napapaabutan ng pabalita. Ang katanungan, kailan magluluwag ang mga bansang ito para mapaabutan ng ating pabalita ng Panginoon? Ayon po sa timeline ng United Nations, ito po ay sa October 2030 and beyond. Bakit nasabi sa October 2030? Sapagkat ang United Nations ay merong inilunsad na programa na magbibigay daan pagdating na October 2030 para mapasok ng ating gawain itong mga lugar na kung saan ay maraming ipinagbabawal. Pakinggan niyo po ito. Ito ay speech o report noong September 2025 ng ating tinatawag na Secretary General ng United Nations. Dear members of the media, today we launch the Sustainable Development Goals Report 2025. And the Secretary General Lee will go through the details, but allow me to kick things off. We are now 10 years into our collective journey towards the 2030 Agenda for Sustainable Development. The report is a snapshot of where we stand today. Since 2015, millions more people have gained access to electricity, clean cooking, and the internet. Social protection now reaches over half the world's population, a significant increase from just a decade ago. Access to education has continued to increase and more girls are staying in school. Child marriage is declining. Renewable energy capacity is growing, with developing countries leading the way. And women's representation is rising across governments, businesses, and societies. These gains show that investments in development and inclusion yield results. But let's be clear, we are not where we need to be. Only 35% of SDG targets are on track or making moderate progress. Itong report niya ay nagsasaad na yung programa na kanilang inilunsad noong September 2025 ay nasa 35% na ang naipatutupad. Ibig sabihin, meron pa po tayong 4 galing doon sa 2095, meron pang 5 taon. Sa ngayon, 26, meron pa tayong 4 na taon. Baka madagdagan po ito ng 35. Pagdating ng Oktubre, ay 75% na ang maipatutupad. Magandang numero dito. Pero ang goal ng United Nations ay 100% ang dapat na maipatutupad. Kung merong timeline ang United Nations o ang mundo, meron ding timetable ang ating Panginoon. Isaiah 60:22, it said, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kailan itong timetable ng Panginoon? Next year po, 2027, September 2027. Tandaan po natin at tayo po ay makisangkot sa programa na ito. Ang ibig ko pong sabihin ng timetable, sa September 2027, lahat ng mga membro ng Seventh-day Adventist, the Remnant Church, ay magpapakilala tayo sa buong mundo, sa lahat ng klase ng social media, sabay-sabay tayo ng halos maabot na 24 million at magugulat ang mundo at malalaman natin nila na meron palang tunay na bayan ng Diyos at marami po ang tutugon sa panawagang ito. Ito po ang panawagan ni Elder Kohler, ang presidente ng ating General Conference.
this campaign there. What can be done to reach those people where they are? How can we use methods, ideas, something out of the common course of things? Because of that, the church started to think and evaluate, and we came with a movement that came from many voices, many hands, many different parts of the world. It's not coming from the general conference for you. It came from the local churches, from some of our organizations saying, let us do something different. Let us do something that can reach people where they are, because we are reaching them, those who are close to us. We need to think a little bit beyond the strategies that we have now. And because of that, the project called One Voice was born. Yan po ang programa na inulunsad ng ating General Conference na dapat lahat ng Adventista sa September 2027, meron na lang tayo sa kalahating taon. Tayo po ay makisangkot upang magpakilala sa mundo sa iisang salita na tinatawag natin ay One Voice 27. Balikan po natin yung timetable na sinabi ko ng United Nations para maipasok ang gawain. Ito pong United Nations 17 SDG. Ang ibig pong sabihin nito ay Sustainable Development Goals. Ano ang aim, ang purpose nito para sagipin ang ating mundo sa pagkasira? Ang pangalawang purpose nito kung bakit ito inilunsad ay para iahon ang lahat ng mga tao dito sa mundo sa kahirapan, sa gutom, kasama na po yung mga karamdaman. Kaya noong September 2015, inulunsad nila ito. Itong programa ay 15 years program po ito. Ang tapos po nito ay sa September 2030. Ang ibig po sabihin ng tapos, ipatutupad na ang lahat ng provision nito ng 100% pagdating ng September 2030. Ngayon, pumili tayo ng tatlo lamang para i-discuss natin, para malaman natin kung paano papasok ang gawain ng ating Panginoon. Ito pong United Nations ay meron po itong 193 members, voting members po ito. At merong 2 observers. Sino po yung 2 observers? Ang isa ay ang Vatican City. Observe, bakit ayaw nilang maging member? Sapagkat kanilang ina-avail ang sinasabing separation of church and state. Ayaw nilang mapakialaman ng United Nations ang kanilang pagpipili ng kanilang leader na kung tawagin po ay Papa, Pope, pagpili. Ang pangalawang observer, ito po ang Palestine. Yung mga tao dyan sa Gaza, doon sa West Bank, sa may Bethlehem papuntang Samaria, at ang iba ay nandun sa Beirut, Lebanon, na sumasali sa Hezbollah. 3 beses na silang ginagawang independent state, idinideklara ng United Nations, pero ayaw ng kanilang leader kasi gusto muna nilang burahin ang Israel sa kanilang kinalalagyan sapagkat ang lupain daw na yun ay sakop ng lupang Palestine. Ito ang sabi kong pipili tayo ng 3 i-discuss. 3 lamang. Ang number 17 po ng United Nations SDG, ito ay Partnership for the Goals. Ang ibig sabihin, tuwing September, lahat ng miyembro kasama ang observer ay obligado na mag-attend ng General Assembly ng United Nations para pag-usapan ang additional na mga strategies para maipatupad ito na mga yung target outline sa bawat SDG. Sunod po, ito po ang number 13. Ang tawag po dito ay climate action. Ang tanong po dito, sino po ang pinaka-sponsor nitong climate action? Ang sponsor nito ay walang iba ang leader
ng tinatawag natin na Vatican City. Si Pope, particularly yung dating Pope, si Pope Francis. Siya ang nagpagod para maipatupad, malagyan ito ng mga provisiones o mga outcome, target outcome, at malagyan ito ng budget. Kaya noong October 4, lahat po ng mga leader ng mga reliyon ay kanyang inimbitahan sa Vatican City. At tayo po ay nakapagpadala din ng representative dito. Ang pinag-uusapan ay hindi po one world religion. Ang pinag-uusapan ay ang solusyon sa climate na nasisira na. At dahil dito, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng climate action dahil sa tinatawag natin na global warming. Noong 1974 ay na-discovery ng dalawang scientist na ang ating ozone layer ay nabutas, na-deplete, nabutas doon sa may tapat ng Antarctica. At dahil sa pagkabutas nito, pumasok ang sinag ng haring araw na walang harang o hindi na harangan, diretso na, napakalakas. At dahil dito nagkaroon ng maraming tinatawag natin na skin cancer at katarata. Ang skin cancer po, ang pinakamarami nito, 38% ay nasa Australia at ang 32% ay nasa New Zealand sapagkat sila ang pinakamalapit sa Antarctica. At maliban dito sa global warming nito, ang mga yelo doon sa Antarctica na kasing taas ng 5 kilometro ang taas at mas malaki pa sa isla ng Luzon, yun po ay nababasag ang yelo. At pagbagsak nito sa dagat, kahit na hindi pa ito natutunaw, dumataas ang ating karagatan. Kaya ayon sa pag-aaral ng mga scientists, by 2055, marami ang ating karagatan ay tataas ng halos 2 meters. At kung mangyari niyon, mga 50 million na mga tao at kabahayan ang maapektuhan sa China. Ito po ay lulubog at lilitaw. Lulubog po sila sa panahon ng high tide at sa panahon ng low tide ay lilitaw ang kanilang bubong. Ang sunod maapektuhan ng milyon ang Vietnam, sunod ang Japan, at pagkatapos ang Pilipinas. Yang harap ng Manila Bay, lulubog po yan at hindi ko alam kung yan po ay lilitaw pa. Ganon din ang Miami sa US, yun po talaga ay lulubog at wala nang pag-asang lumitaw kung hindi masusolusyonan itong tinatawag na global warming. Ang sunod pa dyan, taon-taon, ay ang mga bagyo na ito po ay nade-develop dyan sa may West Pacific sa banggaan ng atmospheric na malamig sa mainit na dagat. At nung madagdagan ito ng global warming, yung mga ipo-ipo dyan na nade-develop na bagyo ay lalong lumakas. Sila ay pumipick up ng mga tubig dagat at kapag mabigat na ito, sila ay nagdidesisyon na mamasyal ang Pilipinas. Kaya noong November 8, 2013, namasyal sila sa Tacloban at libo-libo ang namatay. Mga kapatid, kung hindi mabibigyan ng solusyon ito, yung lakas ng Yolanda na umaabot po sa 380 kilometers per hour, yun ay madudoble at ang ating bagyo ay aabot sa signal number 10 at ito ay magkakaroon marahil ng lakas na 700 plus kilometers per hour. At hindi ko alam kung meron pang makakatayo ng mga buildings o mga bagong gawang bahay. Ano nga ba ang nakakasira sa ating ozone layer? Number one po dito yung tinatawag na CFC, chlorofluorocarbon. Yung mga ginagamit sa paggagawa ng refrigeration at air conditioning. Pero yung po nabigyan na ng solusyon, ang hindi pa nabibigyan ng solusyon itong greenhouse gas emission. Ito po ang pinakamalala. Ano po itong greenhouse gas emission?
Ito po yung galing doon sa mga industries, mga industrial countries, kasama na rin tayo sa Pilipinas, mga usok ng mga factories na kanilang binabalahan, ginangatuhan ng tinatawag na natural gas o methane sapagkat yun ay mas mura kaysa sa gasolina. At ang sunod nakakasira ay itong mga usok ng lahat ng uri ng sasakyan, di gasolina man o di krudo o mga motor. Lahat po ay nagko-contribute ang tinatawag sa greenhouse gas emission. Kaya ang pinakasolusyon ay tanggalin ang paggamit ng anumang klaseng fossil fuel o langis sa gasolina pagdating ng October 2030. Dito po nataranta ang mga bansa, hindi nila akalain na ganito ang kalalabasan nitong provision number 13 na climate action. Kaya sila ay nangako, ang bawat isa nangako o nag-pledge, ang sabi United Nations, hindi namin kayang ipatupad ang 100% sa October 2030, pwede bang 80 plus na lang. Ang ating Pilipinas ay nangako na ipatutupad ang 87% na pagbabawas ng ating greenhouse gas emission. Ano po ang impact nito pag nagbawas tayo ng 80% na ipinangako natin sa United Nations? Ang ibig pong sabihin nito ay babawasan natin ang pag-i-import ng gasolina, crudo, natural gas ng 60 to 65%. Pag binawasan ito ay meron na tayong i-import sa October na 35%. Kakasya ba ito sa napakaraming mga sasakyan at mga factories? Hindi po. Kaya marahil ang gasoline station, yan ay pipilahan ng kilometrong mga sasakyan ng ilang araw para lamang makakuha ng gasolina kung sakaling may dumating doon sa gasoline station na kanilang pinipilahan. Ano po ang solusyon? Nandiyan ang LTO, sabihin ng LTO, lahat ng mga sasakyan na hindi pa gumagamit ng Euro 4, Euro 5, Euro 7 standard ng pangsala sa mga tambotso. Ano po yon? Yung mga jeep sa Metro Manila na wala pong Euro 4 standard ng filter. Tatanggalin po, sasabihin lang ng LTO, hindi na kayo pwedeng iparesto. Bawal na, yun ay tatanggalin sa kalsada. Pero hindi lamang pong yung mga hindi qualified. Pag sunod na taon, marahil yung Euro 4, Euro 5 ay Euro 6, tatanggalin na hanggang sa maubos na ang mga sasakyan na gumagamit ng mga di gasolina o di krudo. Ano po ang solusyon? Ang solusyon ay nandito na po sa Pilipinas ang tinatawag natin na BYD electric vehicles. Totoo po yun. Meron na ang BYD na naka-stack ng halos kalahating bilyon sa buong mundo. Meron na silang pinadala ng milyon-milyon na mga yari na ng mga AV, electric vehicle tawagin. Nandiyan din ang Tesla. Meron na itong naka-reserve na milyon-milyon. At maaring pautangin tayo ng United Nations sapagkat ito pong climate action ay meron na pong budget na $1 billion taon-taon. Sige, pwede natin i-trade in ang ating mga sasakyan. Wow, ang sarap na siguro mamasyal o mag-jogging sa mga metro cities. Wala ng gas emission o pollution na ating tinatawag. Ano naman ang mangyayari doon sa mga factories, mga manufacturing industries? Nandyan ang solar panel, solar energy. Ang Japan po ay nakadiscover na ng tinatawag na solar panel, next generation solar panel, na ito ay flexible, para nalang kurtina, pwede nating lukot-lukotin, pwede nating ikabit yan sa ating mga bintana. At kahit na hindi ito masinaga ng direct sunlight, ito po ay mag-charge. Eh paano kung umulan ng isang linggo? Ang Japan po ay meron ng niluluto kung tawagin ay
solar ring na ito ay ikakabit sa buwan at pagkatapos ang energy na maipon nito ay ipapadala sa ating mundo sa mga subscribers through microwave. Kung anumang klase niyang kahit na tag-ulan, kahit na gabi ay matatanggap natin at magkakaroon na tayo na 24 hours na solar energy. So, yan po ang mga solusyon. At sa 2035, nagkapirmahan na po na lahat ng mga manufacturer ng mga sasakyan, sila ay titigil na sa paggawa ng combustion engine. At nangako din ang Euro sa 2035 na ititigil na nila ang paggamit ng tinatawag na petrol o clean gasoline man na yan ay equipped with Euro 7. At ang Euro 7 po ngayong November 2026 ay magiging available na sa lahat ng mailalabas na mga sasakyan. Ngayon, paano po papasok ang ating gawain? Ang ganito po ang mangyayari. Nakita ba ninyo kung paano ang mangyayari doon sa mga oil producing companies, mga bansa na oil producers? Sila po ay mababang karote. Mababangkrap po yun. Sigurado. Mabuti na lang kung ang kanilang leader ay ipamumudbod yung kanilang mga bilyones na mga dolyar. I doubt, baka hindi. Sapagkat merong provision itong SDG, Sustainable Development na number 1. Ang tawag po sa number 1 ay no poverty. Ang ibig sabihin ng no poverty, tatanggalin ang lahat ng kahirapan dito sa mundo. Tutulungan ng United Nations para maging mga milyonaryo ang mga mahihirap. Meron na po itong target outcome na lahat ng hindi lumalagpas ang income araw-araw sa $1.97. Kung ang isang dolyar ay i-value noon ay 59, ibig sabihin sa Pilipinas 120 pesos sa isang araw o kaya 3,600 pesos sa isang buwan. Kapag hindi ka lalagpas dito ay qualified ka na tulungan ng United Nations. Kaya lahat ng mga walang trabaho, lahat ng mga ayaw magtrabaho, qualified po dito. So lalapit sila sa United Nations. Alam nyo, sa ngayon ay meron ng na-survey na tutulungan ang United Nations na 700 million katao. At ito ay meron naka-standby na budget na 175 billion para itulong sa lahat ng mga mahihirap. Ang problema, mga kapatid, kung ito po ay aabot ng bilyones, kasi pag na-bankrupt yung kalahating milyon ng population sa Middle East, kasama na po yung Russia, ang mahihirap lahat sa India, ang mahihirap din sa China na lalapit sa United Nations para hihingin ng tulong, aabot po yan ng bilyones. Ang problema dito, paano mo madidetermine kung sino talaga ang tunay na mahirap na hindi lumalagpas ang kanilang income sa $1.97. Kaya hindi po natin maiiwasan yung mga pananakot na ng mga vlogger na kanilang sinasabi na global reset. Ganito po yun. Sa ngayon, pinag-uusapan pa lang ng United Nations ang tinatawag na cashless society, pero hindi pa ho ito napapagbutuhan. Meron pa silang 4 na taon para pagbutuhan ito sapagkat maraming kumukontra. Ang ibig pong sabihin ng cashless society ay hindi na po natin gagamitin yung mga barya, yung mga papel na legal tender. Yan po ay sasabihin, kung ma-approve na yan, sasabihin ng United Nations, ipagpalit na yan within 1 month at pagkatapos i-credit yan sa atin. Kaya sa isang pindot lang ng United Nations, alam na kung sino ang mahirap na hindi lumalagpas sa $1.97 ang kita. Alam nyo, ang bagay na ito ay ginagamit sa pananakot sa atin.
Kaya minsan natatakot tayo. Huwag po tayo magpapadala sa takot sa sinasabi na pagdating ng panahon, you cannot buy and you cannot sell. Kita niyo? You cannot buy and you cannot sell. Huwag po tayong matatakot sapagkat pag natakot tayo, mawawala tayo sa focus ng pagpapadala ng pabalita ng Panginoon. At pag wala tayo sa focus, ay lalo pong tatagal ang pagdating ng ating Panginoon at mararanasan natin ang lahat na klase ng mga persecution, yang tinatawag na one world government, one world religion, mararanasan natin kung hindi natin mapabilis ang pagpapadala ng pabalita. Ngayon po ay meron ng paraan na kahit isang araw ay pwede natin maabot ang 1 million views ng isang sermon. Hindi na po imposible sa kapanahunan na ito. Kaya pag sinabi, you cannot buy, you cannot sell, huwag po tayong matatakot, lalo na kung wala naman talaga tayong pambili. At kung tatakot, you cannot buy, wala ka namang perang pambili. You cannot sell, wala ka namang kapital. Kung ito man ay interpretasyon nito, ay buy and sell, ay wala kang ang kapital. Tutulungan tayo United Nations, kaya huwag tayo matatakot. Balik po tayo doon sa tinatawag na mga tao na lalapit sa United Nations. Meron pong kondisyon. Hindi basta-basta sabi, pwede na, tutulungan namin kayo. Ang kondisyon, ito po ay Global Digital Compact. Ito ay pinagbutuhan noong September 22 to 23, 2024 ng kanilang meeting. Ang ibig po sabihin ito ng Global Digital Compact, kinakailangan na lahat ng mga tao sa mundo ay maging connected na through internet, gagamit na lahat ng digital connection. Lahat ng mga tao, kahit na tayo ay mahirap, walang pinag-aralan, sapagat ang goal ng United Nations, ang sabi nila, no one will be left behind. Ito ang kanilang motto, walang maiiwan. Kaya bago sila matulungan itong nandoon sa mga bansang India na mahirap, bansang China, mga nandoon sa Middle East na kung saan 80% ang hindi pa napapaabutan ng pabalita ay sasabi ng United Nations, bigyan mo na lahat mo na mamamayan ng cellphone o kaya ng laptop at turuan sila mga pre. Wala na pong tinatawag natin mga restriction sa lahat ng klase ng social media platform. Kaya ito ang pagkakataon na maipapasok na natin ng madalian sa pamagitan ng mga internet ang pabalita o preaching of the gospel. At nakita po nyo, gagamit na sila dito ng makabagong teknolohiya, ang teknolohiya ng AI. Yan po ay i-incorporate na sa ating mga cellphone. Kaya noong 2024, ang mga gumagawa nitong artificial intelligence, lalo na yung OpenAI siyang gumawa ng ChatGPT, ay inoferan ni Elon Musk na bilhin ng 97.4 billion, pero hindi po niya ibinagay. Tinawanan lang niya si Elon Musk ni Altman. Bakit? Sapagkat lahat sila ini-expect na kung ito ang magiging official courier ng United Nations, akalain mo, gagamitin ito ng mahigit 8 billion plus ng population sa mundo. At si Altman ay may balak pa na magawa na isang gadget na pocket size na ito ay screenless, kung ano man yan ay atin ang aabangan. Ito po ang aking long-term observation. Na ito pong programa, baka isipin nyo, ay wala po sa Biblia. O bakit ngayon lang natin nalaman ito? Sapagat ito po ay tinatawag natin na mga current events. Pero ang kapangyarihan na tumutulong dito ay makikilala natin kung ano napakalakas na kapangyarihan. Biruan nyo, yung SDG number 13 na kung tawagin ay climate action, mababago ang mukha ng mundo.
Naisip ba ninyo yon? Lahat ng sasakyan matatanggal, pati mga eroplano na gumagamit ng mga lahat ng klase ng fossil fuel ay matatanggal. At mababangkaruti ang mga tao doon sa mga ang kanilang mga ekonomiya ay pagbebenta ng mga gasolina. Ang long-term po observation ito, pag nasolusyonan po ang climate change by 2055 up to 2060, wala na po, halimbawa, wala nang emission, greenhouse gas emission, maibabalik po ito ayon sa mga scientists. Ibig sabihin na parang damo na tutubo, kaya hindi na tayo magkakaroon ng mga bagyo dito sa mundo na parang babalik tayo doon sa panahon ng Eden. Napakasarap, di ba? Isipin, ang lahat ng tao ay wala nang mahirap, para na tayong nasa paradise on earth. Na yan ay hindi naman natin sinasang-ayunan. Yan po ang tawagin natin ay hidden agenda. Siyempre, papasok na doon ang one world government, one world religion, at ang spreading of Christianity through ecumenism na hindi naman natin sinasang-ayunan. Sino ba talaga ang kapangyarihan na humahawak dito? Hindi ba ang number 13, iniisip ba natin? Naisip ba niya? Yung provision number 13, sinadiscuss na natin kung sino ang pinaka-sponsor nito. Nasa nito sa Biblia, Revelation 13, 1-3, hindi na po natin babasahin. Doon po ang sabi ay dragon, merong beast, at pagkatapos merong lamp-like beast. Nakita na natin yung unang beast. Nasaan yung lamp-like beast? Ano ang papel dito? Alam nyo, tuwing September, lahat po ng mga ambassadors ay pinapayagan. Yun po ay may immunity. Kahit na yung ambassador ng Russia at ambassador ng Ukraine na magkaaway, meron silang matinang gera sa ngayon, yan po ay pinapayagan ng United Nations na mag-attend ng National Assembly tuwing September. Pero ang nangyari, last year, 2025, merong isang hindi pinayagan. Ang sabi ng United Nations Secretariat, papasukin niyang papayagan. Pero sabi ng Amerika, hindi pwede papasukin ang ambassador ng Iran sapagkat galit ang Amerika sa Iran. So, sino ang mas makapangyarihan? Yung United Nations o yung lamp-like beast na sinasabi? So, nandyan lang po ang dalawang kapangyarihan na yan. Dito na tayo sa tinatawag natin na pagka-develop ng technology ng AI. Ang AI po, nung unang lumabas ito ng February 2023, ang AI noong February 2023, nung lumabas nito, ay napakarami pong mga negative against dito. Halos araw-araw ko nakatutok sa YouTube, nagpapa-interview, mga religious leaders po, against sila sa AI, puro negative o kasamaan na may dudulot ng AI. Noong sinabi po sa Daniel 12:4, many will run to and fro, and knowledge shall increase. Ngayon na po ang last days, knowledge shall increase. Na-discover natin ang pinakamabilis na parang magic at pinakamalawak na application kung tawagin na natin ay AI. Ay kung bakit ayaw nating gamitin po ito. Noong na-discover ang technology ng mga sasakyan, marami po ang gumagamit doon na mga terorista. Nilalagyan ng bomba sa sasakyan tapos binabangga ang mga building. Ginagamit din yon ng mga karnaper, ng mga magnanakaw. At ang nauso ngayon yung bigla na lamang sasagasaan. Last year doon sa Vancouver, nag-celebrate ang mga Pilipino na tinatawag natin na Lapu-Lapu Day. Parang Lapu-Lapu Day yun. Biglang may humarurot na isang itim na SUV. Marami po ang namatay. Sinagasaan. Pero mga kapatid, wala pa po ito sa 1% ang ganitong masasama. Napakarami ang gumagamit ng technology ng sasakyan para gamitin ito ng mga missionaries, gamitin natin ito sa ating mga trabaho. Ganon din ang AI.
Ang sabi, hindi ng teksto dito ay hindi ito na-develop para gamitin lamang ng mga masasama para ipagpatuloy ang kasamaan. Kaya dumako na po tayo sa tinatawag natin na programa ng United Nations. Balikan natin yung God's timetable na sinasabi sa Isaiah. Ito po ang God's timetable na sabi ko na sa September 2027 ay mayroong po tayong programa na tinatawag natin ay One Voice. Lahat na ito ay dapat na tayo ay sumali sapagkat ito ang programa ng ating Panginoon na magpapakilala tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng mga social media platform. AI. Gamit po ang AI. Ngayon, bakit 2027 ang napili ng General Conference? Ang kanilang paliwanag sa ito raw ang 2027 ang ika-2000 na pagkabinyag ng ating Panginoon. Tama ho naman. Ay bakit September? Hindi naman sinabi kung anong buwan bininyagan ang ating Panginoon. Pagkat po ang September, ito yung panahon na nagmi-meeting ang buong members ng United Nations. September po, tuwing September. Para magkaroon ng reporting at para pag-usapan ang mga susunod na mga strategy na gagawin. At sa panahon na ito, nakatutok po ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na dyan sa Middle East, at gusto nilang malaman kung mapupuspon ba ang programa na tanggalin ang gasolina. Kaya hindi nila maiwasan na papasok tayo dito kung sakaling sumali ang 24 million. Akalain mo yun, papasok sa iyo ang 24 million. At ano po ang ating i-upload? Ang sabi ng General Conference ay ang Daniel and Revelation saka ang Desire of Ages. Pwede natin, kung magaling tayo magkwento, gawin natin chapter 1 ng 3 beses o part 1, part 2, part 3. Akin pong iparirinig itong programa. Slide. Can you believe that we are talking about a global project that we can see in only one slide? We don't need more than 7 minutes or 5 minutes or 10 minutes to share the project with you. This is the call behind One Voice. What is One Voice? Is a project, is a preparation with a purpose. This is One Voice. What is the project? The essence of the movement. One Voice is a project focused, and now I need your attention. Please memorize it, because you don't need to have this PowerPoint presentation to share with others. Memorize it. The project is September 2027, 1 month. Using all the medias that we have, the medias that belongs to the church, your personal medias, every member of the church, radio, TV, social media, YouTube, printed literature, all kinds of medias. September 27, all the medias of the church working together, speaking in one voice. Every member is standing together with the focus on the person of Jesus, Pastor Lefterov. In the person of Jesus. That was the emphasis this morning, and that is the emphasis of this project. Grounded in the Bible, focus on the mission. That. Second, we are dreaming with millions of Bible studies being requested, and we are right now working in what we are calling Global Bible School. It's something based on AI and robotics, where people from any part of the world, they can see our videos, they can access our social media, including closed countries, including language that we don't speak, but through AI, they can request Bible studies, and the computer can study the Bible with that people in their language wherever they are in the world. Ating isummarize yun. Sa September 2027, lahat ng miyembro ng Seventh-day Adventist ay pinakausapan
na makisangkot dito sa programa na ilulunsad under one voice. Inyo pong na halata na dito ay sinabi ng ating presidente na gagamit tayo ng mga robotics. Bakit niya naisip ito na inaisingit? Ano ang posisyon ng mga robotics? Ganito po yun. Halimbawa, tayo po na halos maabot na 24 million na mga miyembro. Kapag ang sumali sa panawagang ito ay 12 million, maaari bang matapos natin ang gawain ng Panginoon sa isang buwan? Pwede po. Hindi imposible kung magti-trending ang bawat 12 million na mga kaanib. Kung 1/4, 6 million, maganda pa rin po. Pero pag 1/8, 3 million at 1/16, meron lang pong 1.5 million. Kukulangin po tayo sa mga tao at ito marahil ay gagamit na ang ating General Conference ng mga robots. Medyo na-intriga po ako dito. So nag-research po ako. Ang sabi po sa Luke 19:40, I'll tell you this should be keep silent. The stones would immediately cry out. Sapagkat yung mga disciples noon ay pinatitigil ng mga Pariseo sa pagpupuri sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kapag dumigil ang mga taong ito, ang mga bato ay sisigaw. Sa ngayon po, sumisigaw ng mga bato at maaari nang sumigaw. Ano po yun? Yung po, yung mga robots. Ano ang mga spare parts, ang galing ang lahat ng spare part ng robots sa mga bato? Kung ito man ay may ginto, may silver, merong bakal na ginagawa ni stainless, at kung minimina po yun, ay sisigaw. Ibig sabihin, kung kulang na tayo sa mga bato, ay pwede tayong gumamit ng robots. Maganda po yun. Halimbawa, bumili din tayo ng robots, ilagay natin sa ating mga park. Yung robots na po na mukhang tao talaga, hindi mukhang kabayo ang ating pong bilhin. Napakaganda. Marami ang ma-encourage na magbasa ng Biblia kapag ito magsisermon, magkakanta, maghapon. Maraming mga tao. Sigurado po yan ang pagginamit natin ang robots. Kailan mga kapatid, mayroon pong kaunting problema dito. Siyempre, kung ating ihatid lang robots, minsan iwanan pa natin at tayo, ang concentration natin ay nanonood na lang tayo ng kung ano-ano mga film sa ating mga social media at nakalimutan na natin ang pagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, hihinto ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mababawasan hanggang sa ma-scam tayo online. Meron akong kaibigan na schoolmate ko noon. Tapos nagkita kami sa Facebook. Pagkatapos ang sabi sa akin, Kuya Eli, Adventist ka pa pala. Nagtaka ako, sabi ko meron sigurong ibig sabihin ito. Maya-maya may dumating sa akin na video. Ang sabi, Kuya Eli, tapusin mo na ang video nito. Meron siyang hawak na 7 candlestick na parang ginagamit ng mga saserdote. 3 beses niya ipinadala sa akin. Kaya mga kapatid, pag tayo ay nagpabaya sa pagbasa ng Biblia at hindi tayo nakisangkot sa gawain na ito na mangyayari sa September 2027, buong isang buwan, maaring pagdating ng Panginoon, baka ang maligtas yung mga robots na binili natin at nagsasalita at tayo ay hindi makasama. Pero imposible naman po yon. Hindi naman ako naniniwala na kailangan pang padalhin ang mga robots doon. Ang gagawin lang na siguro nila, pagdating ng Panginoon, sila ay magbababay. Panginoon, tapos na ang aming misyon. Sa ngayon po, ay dito ako, guest speaker ako dito sa Moving On International. Sa kaunting panahon na kami ay naging visitor dito, nakikita ko ang dedication ng mga prime movers nito, ang mga Hardinico families sa Bukuhan, ang Bonbon Church, at ang mga kabataan na tulad ni na Sister Sophia, Sister Liz, Brother Jared, Brother Iskil, at Brother Egan, na sila ay nakahanda lagi na kung sakaling
nagkaroon ng problema yung mga naka-assign na special number ay naka-ready sila lagi. Grabe ang kanilang sakripisyo para lang maipatuloy ito at mapaglingkuran yung mga tao na hindi na po nakaka-attend ng physical church. Bakit sabi ko? Ganito ang kanilang dedikasyon. Sapagkat meron palang programa na itong tinatawag natin na One Voice. Marami po ang tatanggap dito sa Panginoon kasama na yung mga hindi makakapagdalo sa physical church at magiging sandala natin ito na moving on international. Saludo po ako sa inyo at inyo po itong ipagpatuloy. Ngayon po sa katapusan ay nais ko na tayo ay magkaroon ng action plan. Ang action plan na ito mga kapatid ay simple lang. Yan yung mga programa na ginagawa sa Moving On. Ganito po ang action plan na ating gagawin. Bawat isa ay mangako na tayo ay tutulong sa gawain ng Panginoon. Simple lang po ito. Ano kung taong ka man gulang, ganito po. Halimbawa, ikaw ay 15 years old. Mangako ka between you and your God na tutulong ako sa gawain for 45 years kasi balak mo pa sigurong magkaroon ng pamilya. So 45 plus 15 is 60 years old. Malakas ka pa doon? Opo. Halimbawa, ikaw ay 30 years old. Sabihin mo, Panginoon, ako ay tutulong sa pagtatapos ng gawain ito, pagpipreach ng gospel sa loob ng 30 years. So, ilang taong ka na yan? 60 years old, mahina ka naman, malakas pa po. Pag ikaw ay 60 years old, sasabihin mo, tutulong ako, Panginoon, ng 15 years. So, 75, malakas pa yan. Ang Panginoon, ako po, ay 68 years old na. Ang pwede ko lang maipangako sa aking Panginoon ay 12 years na tutulong sa gawain. Ilang taon mo ako noon? After 12 years, 80 years old. Kung hindi ako ma-aksidente o magkakaroon ng mga karamdaman na maluba o tinatawag natin terminal diseases, siguradong matatapos ko po ito na ipinangako ko ng 12 years. Mga kapatid, ang importante lamang, lahat ng mga ipinangako natin ay sabay-sabay tayo na mag-umpisa sa September 2027. At huwag na natin pansinin kung ilang taon ang ating pinangako. Sapagkat sa makabagong paraan ng pagpapadala ng pabalita, naniniwala ako na hindi na natin ito matatapos. Sapagkat sa isang kisap mata, matatapos na ang gawain ng Panginoon. In a twinkling of an eye, we will finish preaching the gospel. At napakasaya kung meron mga magsabi na sa henerasyong ito, ang mga Adventista sa henerasyong ito ay marahil hindi na makakaranas ng kamatayan o magpapahinga sapagkat darating ng Panginoon at sasalubong na tayo sa Kanya. Ito ang aking panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.